Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Maikling kwento lang po ito. Kaya sana mapasama kahit sa maikling kwento lang. Last year po, nagpunta kami ng barkada sa Baguio. Katatapos lang ng graduation namin noon, kaya lakwatsa ang inuna namin bago mag-job hunt. Mindset ba? Kami ng best friend ko ang gumawa ng itinerary at yung isang friend naman namin ang bahalang mag-book ng transient namin. Pahirapan mag-book noon kasi sobrang init ng panahon. Baguio talaga ang puntahan ng karamihan. Kaya nung may sumagot daw sa kanya na may available pang transient unit, ay ginrab niya na agad at nagbayad ng DP. 3 days and 2 nights kami doon. At yun na talaga ang pinaka hindi ko malilimutang Baguio experience ko. Maganda ang experience namin sa Baguio. Puwera sa transient house na naibook ng kaibigan namin. Unang gabi pa lang, pinaramdaman na agad kami. Hindi kasi kalakihan ng budget, Sir Kira. Kaya nagluluto lang kami ng food namin kapag dinner na. At eto na nga. Unang gabi namin, sabay-sabay kaming kumakain sa dining table. Habang kumakain, unti-unting gumalaw ang pinaglalagyan ng ulam namin. Para siyang hinihila papunta sa side ko. Napatayo kami sa gulat nun. Kasi lahat kami, seryosong nakain lang. Tapos biglang ganun. Hindi ko na nga lang din maalala kung paano kaming nakatapos sa dinner namin na yon. Pero dahil sa gutom, naubos pa din naman namin yung pagkain namin. Pagkatapos nun, hindi talaga kami naghiwalay na magkakaibigan. Yung higaan namin, pinagdikit-dikit namin para tabi-tabi kaming matutulog. Nung makapahinga na sa pagkain, nauna na akong maglinis ng sarili. Pumasok ako sa banyo at nagbukas ng shower. Nung nagsha-shower na ako, napansin ko na parang humihina, lumalakas yung tubig. Akala ko talaga sa tubig lang. Napansin ko na lang nung kinukuha ko na yung sabon. Gumagalaw pala yung faucet, pahina at palakas. Umiikot lang siyang pabalik-balik. Napasigaw ako sa takot nun. At nung lalabas na sana ako ng pinto, parang biglang may humawak sa kamay ko na nakahawak sa doorknob. Nung nakalabas na ako, tinanong ako ng mga kasama ko kung anong nangyari. Kaya sinabi ko na may humawak sa kamay ko. Pinaupo nila ako sa dining. Nakapalibot sila sa akin. Hindi namin alam kung anong gagawin namin nun. Hindi ko pa natapos yung paglilinis ng sarili ko. Nagsuggest yung kaibigan ko na sabay na lang daw kaming maglinis. Tapos yung dalawa naman ang sabay pagkatapos namin. Hindi talaga pwedeng skip ang paglilinis, Sir Kira. Kasi nanlalagkit talaga kami nun sa pawis dahil galing kami sa night market. Kaya naman kahit natatakot kami, itinuloy pa rin namin yung paglilinis namin. Hindi na lang din namin masyadong isinara yung pinto at binilisan na lang din namin ang pagligo. Pagkatapos nga namin ay yung dalawa naman yung sumunod. Nakaabang lang kami malapit sa CR para kung sakaling may mangyari ulit, nandoon lang kami. Wala talagang makakapaghiwalay sa amin ng mga oras na yun. After noon, naglock kami sa kwarto. Pare-parehas kaming nakatalukbong at mga nakatulog din naman agad kami sa pagod. Kinabukasan, maaga kaming umalis para mas madami kaming mapuntahan. Nag-message din kami sa may-ari
kung may iba bang available na unit dahil gusto sana naming lumipat. Nung tanungin kami ng may-ari, sinabi naman namin sa kanya yung totoo syempre. Pero weird lang kasi parang hindi issue sa kanila yung mga paramdam na nangyayari sa amin. Umokay lang siya. Tapos sabi niya, tingnan daw niya kung aalis na yung isang guest. Tapos nilayasan na kami. Naramdaman namin noon na hindi na babalik sa amin yung kalahati ng ibinayad namin. Kahit pa anong dahilan o kahit anong sabihin namin doon sa babae. Sa fast forward, doon pa rin kami bumalik sa unit na yon. Dahil nag-message yung may-ari nung tanghali na wala na daw magiging available na unit. Hindi na din kami nagtangka na lumipat pa sa iba at hingin yung kalahati ng ibinayad namin. Kasi nga, parang wala siyang pake sa complaint namin nung umaga. Inis na inis kami nun. Kaya pinlano na lang namin na sirain yung transient niya pag nakauwi na kami. Na hindi din namin ginawa, Sir Kira. Mema lang. Dala lang ng inis. Anyway, same tactics kami, Sir Kira. By pair kaming naligo. Buti na lang at nakapaligo kami ng friend ko ng matiwasay. Pero yung isang pares, medyo hindi. Nasa dining lang kami at hinihintay na lumabas yung dalawang naliligo. Nung makarinig kami ng iyak. Ang lakas ng iyak, Sir Kira. Galing yun sa CR, kaya lumapit kami doon at tinawag yung pangalan ng dalawa. Walang sumasagot. Kaya nag-alala na talaga kami. Pero nagdadalawang isip din kami kung bubuksan ba namin yung pinto o hindi. At nun ngang gumalaw yung doorknob. Pero hindi nila mabuksan mula sa loob. Doon na kami tumulong sa kanila. Pinihit-pihit namin yung doorknob. Hanggang sa wakas nga ay mabuksan na namin. Alalang-alala kami. Pero lumabas sila na natatawa pa. Kaya tinanong namin sila kung anong nangyari. Wala naman daw. Nagtatakutan lang daw silang dalawa sa loob. At hindi daw nila in-expect na pati daw kami matatakot para sa kanila. Nung malaman namin na okay naman pala sila, tinanong ko kung sino yung umiyak sa kanila. Napatingin silang dalawa sa amin at sabay na sumagot ng wala daw. Wala naman daw umiiyak. Nagkatinginan kami ng kasama kong nag-aantay sa kanila. Tinanong ko siya kung nadinig din ba niya yung iyak, na sinagot niya naman ng oo. Kaya nga daw lumapit din siya sa CR kasi doon din niya narinig yung iyak. Wala nang kumibo sa amin nun. Dumiretso na kami sa kwarto at naglock ng pinto. Maya-maya, nagsalita si friend na nag-book. Nag-message pa daw pala yung may-ari na kung may marinig daw kami, ay wag na lang naming pansinin. Mabilis naming inayos yung mga gamit namin. Para kinabukasan nun, konting ayos na lang aalis na kami. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Maikli pero sana maisama sa uploads ninyo. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang po akong Arvin. Share ko lang din itong karanasan ko sa Baguio. 2015 pa to nangyari, pero hindi ko makakalimutan. Dati akong taga Tondo, Sir Kira. Pero nalipat kasi ang papa ko ng trabaho, kaya kasama din kaming naglipat. Panorte po ang nilipatan namin. Konting kembot na lang, Baguio na. Kami ng mga kaibigan ko mahilig talagang mag-rides. Twice a month, may nakaschedule kami. Minsan sa malayo, pero madalas sa malapit-lapit lang. Kaya lang, nun ngang makalipat na ako,
Siyempre, hindi na ako madalas makasama. Depende na lang talaga kung panorte ang punta nila. Nagkaroon sila ng ride pa Baguio. Nung sinabi nila sa akin yon, sobrang busy ko talaga noon. Ni hindi ako nakakapag-scene man lang sa mga GC namin. Dahil nasakto pa yon na nabasagan ako ng screen ng cellphone. Nalaman ko na lang yung ride nila nung malapit na sila sa Baguio. Kaya sabi ko, sige sunod na lang ako. Sakto din kasi na kakapagawa ko lang ng cellphone ko noon. Nung mismong oras na yun na nagsabi ako sa kanila na susunod ako at mag-share location na lang sila, nag-ayos na ako agad at umalis. Siguro may 2 oras na lang akong nagbiyahe at nagkita-kita kami malapit sa Burnham Park. Pagdating ko doon, kumustahan saglit tapos namalengke kami. Then diretso na kami sa na-rent nilang transient house. Madami din kami. Parang higit 10 motor sila. May ilan na din akong hindi kilala sa mga kasama nila, pero goods naman. Isang buong bahay yung transient na nakuha nila. May 4 na kwarto sa taas at 1 sa baba. Sala then kusina. Sa tabi lang ng sink yung banyo. Kasyang-kasya talaga kami. Nag-ayos agad kami ng makakain naming dinner. At yung iba naman lumabas para bumili ng alak. Siyempre, yun na yun agad. Wala nang paligoy-ligoy. Hindi ko alam nun kung anong oras kami natulog. Pero karamihan sa aming mga lalaki, sa sala na natulog. Pinagtabi-tabi na lang namin yung mga extrang foam para magkakasama kami doon. At yung iba naman na hindi uminom at hindi ko din kilala, sa taas. Nung tinamaan ako ng kalasingan, nahiga na ako agad sa mga nakalatag na foam sa sala. Pinagtatawanan pa nila ako dahil ako ang unang tumumba. Pero may tama lang ako nun. Ayoko talagang dagdagan pa ng hanggang sa magkanda suka-suka ako sa kalasingan. Gusto ko din namang ma-enjoy ang Baguio kinabukasan. So nakahiga na ako at hilong-hilo. Kaya hindi ako makatulog agad. So habang tumatagal na nakahiga lang ako at unti-unting nawawala ang hilo, doon ko lang napagmasdan ng kabahayan. Kitang-kitang luma na yung bahay. Nangingitim na ang pintura at may mangilan-ngilan na ring mga sapot ng gagamba sa kisame. Hindi ko nga alam kung dahil lang ba sa kalasingan ko o ano, pero ang creepy talaga ng paligid. Tapos, meron pang asong alulong ng alulong sa labas. Yung asong yon, kanina pa yon nung nasa labas pa ako. Hindi natigil. Sabi naman nila, ganun lang daw talaga yung aso na yon. Dahil mag-isa pa lang ako sa loob, hindi muna ako nagpatay ng ilaw. Nawawala na kasi ang tama ko. So nagkakaroon na ako ng konting takot. Sinubukan ko ulit na matulog na nun. Kumuha ko ng extra damit sa bag ko at saka ko itinabon sa mukha ko. Saglit pa lang akong nakapikit nun nung maramdaman kong may naglakad sa may ulunan ko. Pareklamo pa lang ako nung matapakan nito yung buhok ko. Medyo long hair kasi ako nito kaya nakakalat ang buhok ko pataas. Pero sino ba naman kasi ang maglalakad sa may ulunan, di ba? Ako pa lang namang mag-isa ang nakahiga noon doon. At bukod doon, nakaulo ako sa may pader. So, sinong matino ang dadaan doon? Tinanggal ko yung damit ko sa mukha ko at naiinis na tinignan ko kung sino yung nakaapak sa buhok ko. Wala. Bumangon ako at naupo. Sinilip ko yung CR kung may tao. Wala rin. Kinilabutan talaga ako nun. Nahiga ulit ako at nagtabo ng damit sa mukha ko. Tapos humiga ako patagilid. Yung sumunod na nangyari, hindi ko talaga ini-expect. May humila sa paa ko. As in sobrang lakas.
Nangalahati ako sa higaan. Nawala talaga yung tama ko nun. Tumayo ako at hinanap ko kung sino yung gumawa nun. Pero ako lang talagang mag-isa ang nandoon sa loob ng sala. Dinig ko pa silang nagiinuman sa labas at wala ding tao sa CR. Sinampal-sampal ko pa yung mukha ko nun. Tapos lumabas. Nakiinom na lang ulit ako. Nagpakalasing ako hanggang sa makatulog na lang ako sa lamesa. Kung hindi pa daw nila ako binuhat, malamang daw sa labas ako natulog nung gabing yon. Ayoko daw kasing pumasok sa loob. Natatakot daw ako, kaya tawa sila ng tawa. Deep inside, natatakot pa din talaga ako. Hindi ko na lang sinabi sa kanila yung nangyari sa akin. Lalo pa, 2 gabi pa kaming mag-i-stay doon. Pag-uwi namin, nagkwento yung iba sa GC na may something daw doon sa pinagstayan namin. Tas naglabasan na sila ng mga sari-sarili nilang kwento. Pero walang-wala yung mga kwento nila sa nangyari sa akin. Hindi ko na lang i-share kasi aasarin lang nila ako. Hanggang dito na lang to, Sir Kira. Sana maisama mo sa kwentong Bagyo ninyo. Salamat. Hello, Sir Kira. Ito pong kwento na gusto kong i-share sa inyo ay isa talaga sa mga hindi ko malilimutang karanasan ko sa Baguio. Tawagin mo na lang po akong Vic. Nakakatawa din to at the same time kasi alam naman na siguro ng karamihan, kung hindi man ang lahat, na meron talagang mga entity sa teacher's camp. Kaya iniiwasan talaga naming magtotropa noon ang teacher's camp kapag magbabagyo kami. Pumupunta kami kapag alam namin na hindi ganoon kadami ang tao para malamig pa rin kasi hindi crowded. Yung lamig lang din naman talaga ang habol namin dun . So eto na nga. Nakailang akyat na kami sa Baguio pero never pa kaming naka-experience ng katatakutan. 2018 pa pala to nangyari kung di nagkakamali yung tinanungan ko. Basta matagal na din. Mga single pa kami noon at mga wala pang responsibilidad sa buhay. Kaya nagagawa pa naming mag-travel sa kung saan-saan. Pinaka-favorite lang talaga naming magpabalik-balik sa Baguio nung mga panahon na yon. Dahil na rin nga sa weather. At every time na babalik kami doon, sa iba't ibang transient house din kami pumupunta. At ayun na nga, sa dami ng natanungan namin nung panahon na yon, dito sa isang transient house kami nagpabook at nakapag-down payment. Kinulang kami ng research. Hindi namin alam na yung naibook pala namin ay nasa likod lang mismo ng teacher's camp. Ang una namin ginagawa kapag dumadating kami sa transient maglibot-libot sa paligid. Bilang nature lover talaga kami. Makakita lang kami ng puno-puno sa gilid maganda na yon para sa amin. Kahit pa kalat-kalat sa paligid ang mga nalagas na dahon. Okay na okay yun sa amin. Basta fresh ang hangin. 100% agad yan sa amin. Masaya kami doon sa nakuha naming transient. Hanggang sa nung mag-check ang isa sa amin ng itinerary sa maps, nakita niya na nasa likod lang pala kami ng teacher's camp. Hindi naman kami masyadong nabother. Ang inisip na lang namin noon na nasa teacher's camp naman yung mga creepy story . Hindi naman siguro nangangapit bahay yung mga multo. Inayos lang namin yung mga gamit namin sa loob ng kwarto. Pahinga saglit, tapos lumabas na kami para makapaggala-gala ng kaunti bago mag-lunch. Fast forward po.
Pagbalik namin ng gabi, nagkanya-kanya na kami ng pahinga. Parang mga 8 o 9 p.m. na din nung makabalik kami nun. Nagstay ako at si Ate Mayet sa sala. Yung dalawa, palakad-lakad lang sa loob. Nagpapababa daw ng kinain. Maya-maya, tumayo si Ate Mayet at niyaya kami kung sino ang gustong magkape. Magtitimpla daw siya. Nag-oo naman kaming lahat, kaya dumiretso na siya sa kusina. Nung nasa may sink na siya at naghihintay ng pagkulo ng tubig, nakatanaw lang siya doon sa labas. Maya-maya sabi niya, bakit daw wala man lang kurtina yung sa may kusina? Nakakatakot pala doon sa labas kapag gabi. Siyempre, bilang ginagaslight lang naman namin ang mga sarili namin na hindi nga nangangapit bahay ang mga multo, tinawanan na lang namin. Nung matapos kaming magkape, si Ate Mayet naglakad-lakad ulit. Hindi daw talaga siya mapakali. Si Trina naligo na. Si Leslie naman, sinabayan si Ate Mayet na maglakad-lakad sa loob ng bahay. Ako naman nakaupo lang at nagsiselfone. Maya-maya, nadinig ko na tinatawag ako ni Ate Mayet. Hindi ko alam kung saan galing. Kaya tumayo ako para hanapin siya. Nakita ko silang dalawa na nasa labas lang pala. Kaya dumungaw lang ako sa may pinto. Tinatanong ko sila kung hindi pa ba sila papasok. Sobrang lamig na nun. Nilapitan nila ako. Tinanong kung okay lang daw ba ako. Kasi meron daw siyang nakita na parang anino na nasa likod ko. Sabi ko naman, okay lang ako. Wala akong napansin kasi busy-busy ako sa pagsiselfone. Tapos, hinanap ko yung kasama niya. Bakit hindi pa sila pumasok? Sobrang lamig na sa labas. Tapos nun, nagulat din siya. Hindi daw niya alam. Sabay naman daw silang naglakad paakyat. Niyaya ko na lang siyang pumasok na kami para makapag-shower at makatulog na. Magkasunod din kami pumasok sa kwarto. Kaya nagulat kaming makita na nandoon na pala yung kasama lang ni Ate Mayet sa labas. Sabi pa ni Ate Mayet, ang bilis naman daw niyang matulog. Pero nagsalita si Trina na kanina pa daw silang nandoon sa loob at kanina pa daw natutulog si Leslie. Pagpasok pa lang daw niya matapos niyang maligo, nandoon na daw yon at natutulog na. So hinayaan na namin. Hindi na namin pinag-usapan pa yung nangyari na yon. Nauna na akong mag-shower at sumunod naman agad si Ate Mayet. Hindi na din namin ginising pa si Leslie. Kinabukasan paggising namin, inaapoy ng lagnat si Leslie. Hindi na kami lumabas nun para gumala pa. Binantayan na lang namin siya hanggang sa maging okay siya. Kasi need na naming mag-check out noon ng 2 p.m. Dahil uuwi na din kami agad. 2 days and 1 night lang naman kami doon. At wala din namang problema kahit hindi na kami makagala. Actually, hindi pa nga talaga siya okay nung mag-out kami. Pero ayaw na din kasi naming magstay pa doon. Dahil kung ano-ano nang sinasabi sa amin ni Leslie pagkagising niya. Nagtaksi kami agad papunta sa bus station. Nung nasa loob na kami ng bus, sorry siya ng sorry kasi nga hindi namin napuntahan o nagawa yung mga nasa plano namin. Tapos, nangihinayang din siya dahil hindi daw niya masyadong na-enjoy yung kapaligiran sa transient house. Gandang-ganda pa man din daw siya nun. Tapos nanahimik siya. Para siyang may inaalala. Di nagtagal, nagsalita siya ulit. Sabi niya, nakakatakot daw yung napanaginipan niya. Mag-isa daw siyang nakatambay lang sa labas. Tapos nakita daw niya ako sa sala na may kasamang parang anino. Kaya tinawag niya ako. Ang kaso, hindi daw ako ang nakarinig sa kanya, kundi yung anino. Kaya yung anino yung lumapit sa kanya. Natakot daw siya nun. Kasi
Hindi na siya makagalaw sa kinatatayuan niya. At nung makalapit sa kanya yung anino, bigla daw siyang itinumba pahiga nung anino at dinaganan siya sa dibdib. Hindi na daw niya maalala kung paano siyang nagising noon. Basta paggising niya, kahit antok pa siya pinilit niya ng manatiling gising hanggang sa makaalis na kami doon. Buti na lang din talaga at wala sa plano namin ang magstay pa ng matagal. Kundi baka kung ano pang nangyari sa amin nang hindi na pala namin namamalayan na may kakaiba na pala. Nung makauwi nga kami, akala namin tapos na. Si Leslie, naging sakitin bigla. Napadalas ang paglabas-pasok niya sa ospital. Pero wala namang nakikitang mali sa kanya. Puro bigay na lang ng reseta ang ginagawa ng doktor. Yung ate naman niya, kung hindi pa naisip na ipatawas si Leslie, baka wala pa talagang nangyari. Ibinalita na lang sa amin na may sumama daw kay Leslie na entity. Pero nung sinabi niya yun sa amin, okay naman na daw siya. May ginawa daw yung albularyo sa kanya at simula daw nun, hindi na siya ulit nagkasakit. Hindi niya na idinetalya pa kung anong ginawa sa kanya. Ang mahalaga naman sa amin, okay na siya ulit. Kwento ko lang po itong latest ride namin sa Baguio. Itong February lang ito, Sir Kira. Hindi ko masabing nakakatakot to. Pero kakaibang experience talaga to para sa amin ng tropa. Tawagin niyo na lang po akong Julius. 5 motor kaming nag-ride pa Baguio. Umalis kami ng Bulacan, mga 11 PM o mag-aalas 12 ng hating gabi. Dumating kami sa Baguio, parang mga 8 AM na yata yon o 9. Hindi ko na lang masiguro, pero nasa mga ganyang oras yon. Lahat pala kami, Sir Kira, may back ride. So, 10 kaming lahat-lahat. Iba tropa, yung iba naman girlfriend ng tropa. Pagdating sa nabook naming transient, nagkanya-kanya na muna kami ng pahinga at tulog. Ang plano kasi namin sa first day magpahinga lang talaga at mag-night market. Tapos inom. 3 days and 2 nights naman kasi ang stay namin. Kaya sa unang gabi na kami magiinom. 7 PM, nag-aayaan na lumabas para makapaglibot pa bago ang night market. Kaya nag-go na kami. Sa labas na din kami nag-dinner dahil wala pa kaming nabibili na maluluto namin. Wala naman masyadong nangyari doon. Pag-uwi sa transient house, sa kung anong dahilan, kakaiba yung pakiramdam ko. Ang hirap explain, Sir Kira, pero kasi maski ako, hirap akong paniwalaan yung sarili ko. Parang ganun. Pero pag-uwi talaga namin galing night market, parang may kulang sa amin. Bilang ako ng bilang sa amin pero kumpleto naman kami. Kaya binaliwala ko na lang. Nalaman ko na lang na hindi lang pala ako ang nakakaramdam na parang kulang kami nung pag-uwi na namin sa Bulacan at nagkukwentuhan na kami. Anyway, eto na nga, Sir Kira. Medyo nakakatawa kasi nung may mga tama na kami, tinatawanan lang namin yung isa naming friend na lasing na. Tawagin na lang natin siyang Jason. Kasi meron siyang ibang kinakausap na parang may kausap talaga siya sa gilid niya kahit wala naman siyang katabi doon. Akala kasi namin talagang lasing na lang siya at hindi na kami nag-isip ng kung ano mang kakaiba sa kanya. Maya-maya pa, nagpaalam siyang sasamahan lang daw niyang mag-CR yung kausap niya. Tinuro kasi niya Tapos nun, umalis na siya.
Kung hindi pa nagbiro yung isa namin kasama na baka iba na yung kasama ni Jason, hindi pa namin maiisip na baka nga may iba na nga. Bigla kong naalala doon yung feels na parang kulang kami kahit kumpleto naman talaga kami. Niyaya ko si Kuya Jace na puntahan namin yung nag-CR kasi baka nga mapano pa. Pagdating namin sa loob, nandoon lang siya sa labas ng CR. Kinakatok at sinasabihang bilisan daw nung umiihi dahil naiihi din daw siya. Natatawang pinagbuksan na lang namin siya ng pinto at itinulak papasok sa loob. Hindi na namin isinara yung pinto kasi baka makatulog siya sa loob. Nung matapos siya, lumabas din naman agad siya at sabay-sabay na kaming lumabas kung saan kami nagiinom. Nung nasa may pinto na kami, tinanong ako ni Jason kung may kanin pa daw ba kaming natira. Sinagot ko lang siya ng wala na dahil hindi naman kami nagluto. Tinanong ko pa kung bakit. Nagugutom ba siya? Umiling lang siya. Pag-upo niya sa pwesto niya, doon niya pa lang ako sinagot. Gutom na daw kasi yung kausap niya. As usual, tinawanan lang namin siya sa sinabi niya. Nung matapos kaming mag-inom, nagtulugan lang kaming lahat. Kinabukasan nun, magkakasama kaming naglibot. Nag-commute lang kami kasi dililigaw kami ng maps kung saan-saan kami idinadaan. Tapos puro paahon pa. Wala na namang masyadong nangyari. Napuntahan namin lahat ng nasa plano namin. Nung hapon, namalengke muna kami ng pan-dinner namin bago umuwi. So fast forward. Nung makatapos ng magluto, ako ang nagpunta sa mga kwarto para tawagin ang lahat at makakain na. Nakumpleto naman kami. Magkakaharap naman kami sa lamesa sa sala. Pero nandoon na naman yung pakiramdam na may kulang. Tahimik lang kaming kumakain. Siguro kasi lahat kami pagod sa buong araw na paggala. Isa-isa kong tinignan ang mga kasama ko at parang normal naman ang lahat. Ang weird lang talaga. Hindi ako mapakali ng mga oras na yon. And at the same time, ayoko din namang magsimula ng takot sa aming lahat. Kaya nung wala namang nangyayari at parang normal naman ang lahat, hinayaan ko na lang. Total, yun na din naman yung huling gabi namin doon. Kinabukasan, pagkatapos namin mag-breakfast, nag-ayos na din kami agad ng mga sarili at gamit namin. Yung iba naliligo, habang yung iba naman kumakain pa. Tapos yung iba nag-aayos na ng mga nabili nilang pasalubong. At yung iba naman nagche-check ng motor nila. Nagkanya-kanya na talaga kami nun para medyo maagang makabiyahe. Si Jason, napansin kong nakatulala lang. Inisip ko nun, baka inaantok pa siya. Hinayaan ko na lang ulit kasi hindi naman siya ang magdadrive ng motor pa uwi. Angkas lang siya. Maya-maya pa, nung ready na kaming lahat, dumating na yung may-ari ng transient. Kinumusta niya kami na merong konting kwentuhan at paalala na mag-ingat daw kami sa pagdadrive. Sana daw makabalik pa ulit kami sa kanila at sana din daw ay ma-recommend namin sila sa mga kakilala namin na may balak na magbagyo na inuuhan naman namin. Nung makasakay na kami sa mga motor namin at okay na ang lahat, biglang sinabi ni Kuya na, "Uy, kumpleto pala kayo ulit. Kala ko umalis na yung isa sa inyo kahapon." Hindi ko alam kung nadinig ng iba naming kasama yung sinabi ni Kuya. Pero nagulat talaga ako sa sinabi niya. Kung hindi lang talaga kami paalis na baka natanong ko pa si Kuya kung anong ibig niyang sabihin. Nagkatinginan pa kami nun ni Kuya Jace. Pero nagtanguan na lang kaming dalawa. Sabay din kaming nagpaalam nun sa may-ari bago kami umalis.
Hanggang makauwi talaga, hindi yun nawala sa isip ko. Natanong ko pa si Kuya Jace kung nadinig pa niya yung huling sinabi ng may-ari. Oo daw. Pero hindi din daw niya alam kung anong ibig sabihin ng sinabi niya. At nun ngang sa GC na namin, biglang may nag-open ng topic tungkol doon sa Baguio ride namin. Doon ko na nalaman na may nararamdaman din pala silang kakaiba nung nandoon kami. Pati yung kahit kumpleto kami, parang may kulang sa amin. Ang malala pa, si Jason, may mga part daw na hindi niya maalala sa stay namin sa transient house. Hanggang ngayon, Sir Kira, wala kaming kasagutan sa mga tanong namin after ng Baguio ride namin na yon. Hindi to masyadong nakakatakot, pero sana may mag-comment kung may ganito din ba silang karanasan. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Thank you po and more stories to come. God bless. Hello, Sir Kira. Tawagin niyo na lang po akong Janjan. Kwento ko lang po itong karanasan namin ng mga kaklase ko nung minsang mag-field trip kami sa Baguio noong high school. Fourth year high school kami nito. Nung malaman kong sa Baguio ang field trip, hindi ko talaga tinantanan ng parents ko para lang payagan nila akong sumama sa trip na yon. Baguio na yun eh. Hindi pa ako nakakapunta doon. Tapos 2 days and 1 night pa kaming mag-i-stay doon. Kaya excited talaga ako noon. Fast forward. Nakarating na kami sa Baguio. Sa teacher's camp kami tumuloy para mailapag na muna yung mga gamit namin. Tapos, saglit lang kaming nagpahinga. Umalis din kami agad para makapaglibot na. Di ko natanda yung mga pinuntahan namin, Sir Kira. Basta by 7 p.m, nakabalik na kami agad sa teacher's camp. 6 heads kami per room. At lahat ng kasama ko sa room, tropa. Wala naman kaming masyadong ginawa nung una. Pahinga lang talaga dahil napagod sa paglilibot. Ikaw ba naman, halos 6 na oras sa biyahe. Tapos pagdating, parang wala pang 1 oras ang pahinga umalis din agad. Hindi pa kami tulog, pero nagkanya-kanya na kami ng higa sa higaan namin. May ilan sa amin na nagkukwentuhan pa, pero 3 sa amin nakaredy na para matulog. Nakatalokbong na ako noon ng kumot dahil nilalamig na ako. Nung madinig ko na may kumatok sa pader namin. Nandoon yung katok sa side ko, kaya medyo dama ko pa. Hindi ko alam kung paano ko nadama. Siguro manipis lang yung pader sa bawat kwarto. Medyo nauga pa kasi. Tapos, etong mga nagkukwentuhan pa ng mga kasama ko, nadinig din yung katok. Kaya ang ginawa nila, kinatok din nila ng malakas. Ewan ko ba kung anong nakakatawa nun, Sir Kira. Basta natawa ko nun. Kasi sumagot pa yung kabila na sinagot ulit ng mga kasama ko. Kung siguro, hindi pa sila sinaway nung isa sa amin na nakatulog na, hindi pa sila titigil. Nung tumigil naman sila, tumigil naman na sa pagkatok yung nasa kabilang kwarto. Pagkatapos nun, natulog na din ako. Kinabukasan, nagising na lang ako dahil pinapagising na kami ng prof namin. Bumangon ako at nag-ayos ng sarili. Nakita ko na lang yung isa na tulalang nakaupo sa isang higaan. Akala ko talaga tulala lang siya dahil kakagising lang niya. Yun pala, meron siyang ibang iniisip. Nung makaayos na kasi kami at gising na ang lahat, sinabi niya agad yung gumugulo sa isip niya. Na wala palang nag-o-occupy doon sa kwarto kung saan sila nakipagsagutan ng katok noong gabi.
Akala namin nagbibiro lang siya nun. Pero dahil sobrang seryoso niya, lumabas kami para silipin yung katabing kwarto. At oo nga, wala ngang nagkukwarto doon sa kabila. Wala ding bakas na may nag-okupa nung gabing yon. As in, malinis sa loob. Bumalik kami sa kwarto namin para mag-ayos ng mga gamit namin. Nung makita kasi kami ng prof namin sa labas, nasabihan kami na mag-ayos na ng gamit dahil magche-checkout na din daw kami pag alis namin. Kaya naman, nakumpirma din namin kay prof na wala ngang nag-okupa sa katabing room namin. Na-enjoy naman namin ang Baguio, Sir Kira. Pero nung nasa bus na kaming mga magkakaklase, doon lang din namin nakumpirma palalo na meron ngang kakaiba doon sa teacher's camp. Dahil sa mga kwentuhan ng iba pa naming mga kaklase, merong isang nakarinig ng iyak. May isa pa na nakita niyang gumalaw yung upuan sa loob ng kwarto nila. Akala daw niya guni-guni lang nung una. Pero gumalaw pa daw ulit yon ng isa pang beses. Kung hindi pa nga daw naulit yon ng isa pang beses hindi pa daw siya paniniwalaan ng mga kasama niya. Yung mga kasama ko naman sa kwarto, nananahimik lang. Walang nagkukwento nung sa amin. Kasi sobrang lala nung nangyari sa iba. Ano ba naman yung nakipagsagutan lang kami ng katok sa multo, di ba? Hanggang dito na lang, Sir Kira. Pasensya na po, maikli lang. At parang hindi pala masyadong nakakatakot. Pero habang pinagkukwentuhan kasi namin yan noon, sobra kaming nangingilabot. Sana po mapansin. Salamat. May gusto din akong i-share na kwento. Way back 2014 or 2015 yata to. Sorry, nakalimutan ko na yung taon. Tawagin niyo na lang po akong Nerissa. Unang beses ko yon na makasama ng 3-day seminar at sa teacher's camp sa Baguio kami natulog. Since first time ko pa lang noon, hindi tulad ng ibang kasama ko na nakakasama na noon pa, sinabihan ako ng isang schoolmate namin ng mga bawal. Bawal mag-ingay, bawal lumabas ng walang kasama, at bawal lumabas kapag gabi na. Sineryoso ko yon kasi tinatakot nila ako na may multo daw doon at baka magpakita sa akin. And actually, sa unang araw pa lang ng seminar, ramdam ko na talaga na may something doon. Lalo na doon sa isang hall na nadadaanan namin. Yung Albert's Hall ata yun. Hindi ko ulit sure. Basta one time kasi, nadaan kami doon. Hirap na hirap akong huminga. Parang ang sikip-sikip na hindi ko maintindihan. Pasensya na, Sir Kira, ang hirap kasing i-explain. Pero yung feeling na madaming tao, parang ganun. Second day po, papunta pa lang kami ng seminar. Nakita ko na parang may nagpa-party doon sa hall. Madami kasing tao tapos naka-gown pa. Tapos parang pang children's party pa nga yata kasi may pabitin pa akong nakita. Then after ng seminar nung araw na yon, wala na agad yung party. Ni walang bakas na nagka-party doon. Then bigla na lang sabi ng isang kasama namin na haunted daw yung hall na yon. Tinanong din niya kung meron daw ba kaming nararamdaman na kakaiba sa room namin. Sabi naman namin, wala. Tapos tinanong niya kung sino daw yung nag-iingay sa kwarto namin nung unang gabi. Ako yung sumagot. Sabi ko wala kasi siya yung nagsabi sa amin na bawal mag-ingay . Tapos tinignan niya ako na parang nagtataka sa sinasabi ko. Sabi niya,
Meron daw kasi silang nadidinig na parang nagwawala sa room namin nung mga bago mag alas 12. Tapos sabi ng isa namin kasama sa kwarto na imposible yon dahil maaga kaming natulog nung unang gabi dahil na rin nga sa pagod sa biyahe. Nanahimik na kami after nun hanggang sa nakarating na kami sa kwarto namin. Walang nagsasalita. Wala din gustong mag-open ng topic na yon dahil ayaw din naman naming takutin ang mga sarili namin. Lalo pa hanggang kinabukasan pa kami doon. Second night namin. Dahil sa takot, nag-decide kaming maaga matulog. Kanya-kanya na kami ng higa. Ang problema, dahil sa kwento ng schoolmate namin nung araw na yon, medyo nahirapan talaga akong makatulog. Tapos sobrang lamig pa. Nung sa wakas naman makaidlip ako, nakaramdaman naman ako ng pagkauhaw. Kaya nagising ako agad. Hindi ko alam kung anong oras na nun. Kukunin ko sana yung bottled water ko sa bag ko. Nung mapansin ko na medyo nakaawang yung pinto namin. Naisip ko pa na kaya pala ako sobrang lamig kasi nakabukas pa pala yung pinto namin. Tatayo na sana ako para isara yon at para makainom na din. Nung may dumaan na babaeng nakalutang sa harap ng pinto namin. Nakita ko talaga na nakalutang yung babae. Para kasing nakadress yun, Sir Kira. Kaya inassume kong babae yung multo na yun. Sa sobrang takot at gulat ko, nahiga na lang ulit ako nun. Nagtalokbong ng kumot at nagtulog-tulugan. Nakatulugan ko na lang din yung takot ko nun. Noong pauwi na kami, doon ko ikinuwento sa mga kasama ko sa kwarto yung nakita ko. Sabi pa nila, buti daw hindi pumasok sa kwarto namin. Sabi ko naman, hindi ko alam dahil hindi na ako nagtangkang sumilip pa nung makita ko yon. At nakatulog na nga din agad ako. Yun lang po, Sir Kira. Kayo na pong bahalang mag-ayos nito. Hindi kasi ako magaling magkwento. Sana po mapasama sa mga kwento sa channel ninyo. Salamat po. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang akong Ran. Share ko lang itong experience namin sa Baguio noong nag-aaral pa ako. Nung college pa kami, nagkaroon kami ng character development sa Baguio. At sa teacher's camp ang destinasyon namin. Halos hapon na nung makarating kami, kaya diretso agad kami sa kwarto na naka-assign sa amin. Sa first floor ako napunta at yung ibang kaklase naman namin sa third floor naman. Okay naman yung kwarto na mayroong 4 na kama at isang banyo. May mini veranda din para makita mo yung labas. Pagkatapos naming mag-dinner, bumalik na kami sa mga kwarto namin para magpahinga at matulog na. Siguro mga 10 or 11 PM na nun. Nag-text sa amin yung kaklase namin sa third floor at pinapupunta kami doon sa kanila para i-ready yung gagamitin naming materials para bukas. Sumagot naman kami ng oo at papunta na kami. Paglabas namin ng kwarto, sobrang dilim na pala sa labas at wala na ring ilaw ang hallway papunta sa hagdan. Kaya naman gamit ang ilaw ng cellphone, nilandas namin ang madilim na hallway. Pagdating namin sa kung nasaan ang hagdan, napansin namin yung malaking salamin. Nakatapat yon sa may bintana palabas. Napatitig kami doon kasi parang may nakita kaming tao. Kaso biglang nawala. Kaya sa takot, tumakbo na kami paakyat ng hagdan hanggang sa makarating kami sa third floor kung nasaan yung iba naming kasama. Habang nagmi-meeting kami sa loob, may narinig kaming sumigaw sa labas.
Kaya dali-dali kaming lumabas para tignan. Sumigaw yung isang babae na kaklase namin na nabuhay daw mag-isa yung ilaw sa CR at kusa ring bumukas yung gripo. Kaya nagtakbuhan sila palabas ng kwarto nila. Sinilip ng prof namin yung kwarto nila. Kaso wala naman daw silang nakita doon. After ng kaguluhan, napag-isipan namin na matulog na. Kasi mag-aalauna na rin yun. At dahil na rin sa nangyari kanina, mas nakakatakot na tuloy dumaan sa madilim na hallway. Dahil doon sa kwarto na yon kung saan may sumigaw na babae, doon nakatapat yung hagdan pababa. Binilisan na naming maglakad papunta sa hagdan. Nung nandoon na kami, bigla namang umihip ng malakas at malamig ang hangin. Napahinto kami saglit nun kasi biglang nagsalita yung isa kong kaklase. May nakita daw siyang isang taong sumilip sa may hagdan. Ulo lang daw yung nakita niya. Kaya nagdahan-dahan na kami sa paglalakad. Nung makarating na kami sa hagdan, nung nasa kalagitnaan na kami ng pagbaba, bigla kaming napahinto ng sabay-sabay. Kasi nasa harap na namin yung anino na nakatayo sa gilid na nakaharap sa pader. Hindi kami nakapagsalita nun sa takot. Yung isang kasama namin, bumulong. Sabi niya, yumuko daw kami habang dinadaanan namin yung anino. Umuo na lang kami nun at sinunod yung sinabi niya. Nung halos katabi na namin yung anino, nakayuko pa rin kami. At nung malagpasan na namin yon, sumigaw yung kasama namin na takbo. Kaya tumakbo na rin kami pababa ng hagdan hanggang sa makarating na kami sa first floor at doon ay nakita ulit namin yung anino na nasa loob ng malaking salamin. Tumakbo kami papunta sa kwarto namin at naglock ng pinto. Tapos pinagdikit-dikit namin yung higaan namin bago kami natulog. Kinaumagahan, ikinuwento namin yung nangyari sa amin. Lahat sila hindi makapaniwala doon.